whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect creation, all is blessed, I and my Savior happy and blessed, watching and waiting, looking on, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Tayo po'y dumako sa ating scripture reading. Sa aklat po ng Exodus chapter 29. Exodo 29. Exodo 29. Sundan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, ito ang iyong gagawin sa kanila upang italaga sila at makapaglingkod sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang guyang toro at ng 2 lalaking tupa na walang kapintasan. At ng tinapay na walang pampaalsa, mga bibingkang walang pampaalsa na inaluan ng langis, at maninipis na tinapay na walang pampaalsa na pinahiran ng langis. Gagawin mo mga ito sa piling hari ng trigo. Isisilid mo ito sa isang bakol at dadalin mo ang mga ito na nasa bakol, kasama ang toro at ang 2 lalaking tupa. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan at iyong uhugasan sila ng tubig. Kukunin mo ang mga kasuotan at iyong susuot kay Aaron ang tunika at ang balabal ng ephod at ang ephod at ang pektoral at bibigkisan mo ng mainam na hinabing pamigkis ng ephod. At ipapatong mo ang turbante sa kanyang ulo at ipapatong mo ang banal na korona sa turbante. Saka mo kukunin ang langis na pambuhos at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo at bubuhusan mo siya ng langis. Pagkatapos iyong dadalhin ang kanyang mga anak at susuotan mo sila ng mga tunika at iyong bibigkisan ng mga pamigkis si Aaron at ang kanyang mga anak. At itatali mo ang mga turbante sa kanilang ulo at mapapasa kanila ang pagkapari sa pamamagitan ng isang panghabang panahong batas. Gayon mo itatalaga si Aaron at ang kanyang mga anak. Pagkatapos, iyong dadalhin ng mga toro sa harap ng toldang tipanan at ipapatong ni Aaron at ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro. Papatayin mo ang toro sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Kukuha ka ng bahagi ng dugo ng toro at ilalagay mo iyon sa pamamagitan ng iyong daliri sa ibabaw ng mga sungay ng dambana at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. Kukunin mo ang lahat ng taba na nakabalot sa bituka at ang mga taba ng atay at ang 2 bato at ang taba ng mga iyon at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. Subalit ang laman ng toro, ang balat at ang dumi ay iyong susunugin sa apoy sa labas ng kampo. Ito ay handog pangkasalanan. Kukunin mo rin ang isa sa mga lalaking tupa at ipapatong ni Aaron at ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng lalaking tupa. Papatayin mo ang lalaking tupa, kukunin mo ang dugo at iyong iwiwisik sa palibot sa ibabaw ng dambana. Pagpuputol-putulin mo ang tupa at uhugasan mo ang mga lamang loob at ang mga hita at ipapatong mo sa mga piraso at sa ulo nito. Susunugin mo ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Ito ay handog na sinusunog para sa Panginoon. Ito ay mabangong samyo, isang handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kukunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng tupa. Papatayin mo ang tupa, kukunin mo ang dugo at ilalagay mo sa dulo ng kanang tainga ni Aaron at sa dulo ng kanang tainga ng kanyang mga anak at sa hinlalaki at ng kanilang kanang kamay at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa at iwiwisik mo ang natirang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot.
Kukuha ka ng bahagi ng dugo na nasa ibabaw ng dambana at ng langis na pambuhos, at iwiwisik mo kay Aaron at sa kanyang mga kasuotan at sa kanyang mga anak na kasama niya, pati ang mga kasuotan nila, at magiging banal siya at ang kanyang mga kasuotan at ang kanyang mga anak at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak na kasama niya. Kukunin mo rin ang taba ng lalaking tupa at ang matabang buntot at ang tabang nakabalot sa mga bituka, ang mga taba ng atay at ang dalawang bato, ang taba na nasa ibabaw ng mga iyon at ang kanang hita, sapagkat iyon ay isang lalaking tupa na itinatalaga. Isang malaking tinapay at isang munting tinapay na may langis at isang manipis na tinapay sa bakol ng tinapay na walang pampaalsa na nasa harapan ng Panginoon. Ilalagay mo ang lahat ng ito sa mga kamay ni Aaron at sa mga kamay ng kanyang mga anak, at iyong iwawagayway ang mga ito bilang handog na iwinawagayway sa harapan ng Panginoon. Kukunin mo sa kanilang kamay ang mga ito at iyong susunugin sa dambana bilang karagdagan sa handog na sinusunog, bilang isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Ito ay handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang dibdib ng lalaking tupa na itinalaga ni Aaron at iwawagayway mo ito bilang handog na iwinawagayway sa harapan ng Panginoon. At iyon ang magiging iyong bahagi. Verse 27, iyong itatalaga ang dibdib ng handog na iwinawagayway at itang iwinawagayway na bahagi ng pari mula sa lalaking tupa na itinalaga para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak na bahaging ukol sa kanila sa habang panahon na mula sa mga anak ni Israel. Sapagkat ito ang bahagi ng mga pari na ihahandog ng mga anak ni Israel, na kinuha sa kanilang mga handog pangkapayapaan, ito ay kanilang handog sa Panginoon. Ang mga banal na kasuotan ni Aaron ay magiging sa kanyang mga anak pagkamatay niya, upang buhusan ng langis sa mga iyon at upang italaga sa mga iyon. Itong araw na isusuot ang mga ito ng mga anak na magiging pari kapalit niya kapag siya'y pumapasok sa toldang tipanan upang maglingkod sa dakong banal. At kukunin mo ang lalaking tupa na itinalaga at ilaga mo ang laman nito sa isang dakong banal. Kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang laman ng tupa at ang tinapay na nasa bakol sa pintuan ng toldang tipanan. Kanilang kakainin ang mga bagay na iyon na ipinantubos ng sala upang italaga at pakabanalin sila. Subalit hindi kakain niyo ng sinumang dayuhan sapagkat banal ang mga ito. At verse 34, at kung may lumabis sa laman na itinalaga o sa tinapay hanggang sa kinaumagahan, ay iyong ngang susunugin sa apoy ang nalabi, hindi ito kakainin sapagkat ito'y banal. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Yung ating po mga binasa ay nakikita po natin na ito'y patungkol sa pagtatalaga sa kila Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga pari. At nalalaman po natin na mga pari ay nanggaling sa mga kung Levitical priesthood po na tinatawag, ay sila'y mula sa mga lahi ng Levita, mula sa lahi ni Levi. At si Aaron po at si Moses ay nalalaman natin na sila'y nagmula sa lahi ni Oangkan ni Levi. At makita po natin dito yung mga binabanggit na pagtatalaga. Binabanggit po ng mga yung mga pari po ay nalalaman natin na galing sila sa lahi ni Levi, ngunit hindi naman po lahat daw ng Levita ay tinatalaga naman bilang pong maging pari. So sila Aaron, at ang kanyang mga anak, at ang iba pa ay napili at tinalaga bilang mga pari. At si Aaron po yung tinatawag na bilang pinakapulong pari, na bukod pa po yung mga pari na naglilingkod sa tabernakulo sa templo ng Panginoon. So makikita po natin dito yung makikita po natin na marami pong beses na binabanggit yung mga paghahandog na kanilang ginawa o paglilinis na kanilang ginawa sa kanilang mga sarili, at ganun din po yung magiging kanilang magagawing mga seremonya o magiging paglilingkod sa templo, sa tabernakulo, sa templo ng Panginoon. Ang ating pong nakikita dito yung kanilang pagiging
pagmiministeryo nila o yung paglilingkod nila sa tabernakulo nga po at sa templo ng Panginoon, yung kanilang pagiging tagapamagitan sa Diyos at sa mga Israelita o sa mga tao, at yung kanilang matinding yung kumbaga yung responsibilidad na pinagkaloob sa kanila, mabigat din kapagkat sila po ay maglilingkod o mag-o-offer ng mga sakripisyo kagaya po ng mga binanggit kanina patungkol sa mga hayop na yon. Sila ang mga ngasiwa patungkol dito na hinihiling nga po ng Mosaic Law, at nalalaman po natin na ito yung ginagawa nila araw-araw sa tabernakulo o templo ng Panginoon. Sa ating pong mga mananampalataya nakakilala na sa Panginoon, may binabanggit din po. Yung mga Israelita, may binabanggit din po ang Exodus chapter 19. Pag binuksan po natin ang Exodus 19, may binabanggit din po na kahit hindi po mga Levita, ay sila po ay parang tinuturing din na mga pari na naglilingkod sa Panginoon. Sa Exodus chapter 19, kausap po dito patungkol sa mga Israelita. Sabi po dito sa verse 5 to 6, "Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa." Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. So, meron din po talagang tinutukoy din patungkol sa mga Israelita na sila ay kaharian ng mga pari, bilang nga pong naglilingkod sa ating Panginoon. At ganun din po sa ating mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya na yan, mananampalataya naman po ay may binabanggit din po ang salita ng Panginoon na tayo po ay mga pari na naglilingkod din sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Revelations, hanapin ko po. Unang Pedro, sabi po sa unang Pedro 2:5, "Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay may tayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo." At sa verse 9, pag tumalon po tayo, "Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag." Kaya po bilang sa mga tao ng Panginoon na nakakilala sa Kanya, nalalaman po natin yung yung mga pribilehiyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at yung kabutihan niya na ginawa sa atin. Bilang mga tao ng Diyos na Kanyang pinili, hindi naman po tayo karapat-dapat sa Kanyang pagpili, ay tayo po ay nawa meron po tayong paglilingkod o kagalakan sa ating mga puso na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo po ay abang tayo po ay binabanggit na tayo po ay naghahandog daw sa harapan ng Panginoon. Sabi po sa verse 5 na tayo po ay nag-aalay ng mga spiritual na handog. So hindi po yung mga handog na kagaya ng ginagawa ng mga pari noon, yung mga hayop o yung mga seremonya kanilang ginagawa, ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan o kaluguran, kagalakan sa harapan ng Panginoon, kundi po yung mga spiritual na handog na iniaalay natin, at ito raw po ay sa pamamagitan ni Jesucristo bilang ating pong pinakapunong pari, na tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay may mga binabanggit po dito na yung mga sila Aaron at ang mga pari, sila po mismo ay hindi po sila karapat-dapat sa harapan ng Diyos maging sa paglilingkod bilang mga pari. Kailangan pa po silang basbasan din o linisin o wisikan ng mga dugo, ng mga toro at ng mga hayop na ito upang sila'y maging malinis sa harapan ng Panginoon. Ngunit nalalaman po natin na hindi naman po talaga ito yung nagiging
naglilinis sa kanila, kundi po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po sa ating mga tao dito sa ating kapanahunan o sa tao ng bagong tipan, kundi maging sa mga lumang tipan. Ito mula sa mga mula kila Aaron, sa mga Israelita noon, ang dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo na winisik o ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo ang tunay po na naglilinis sa kanila upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. At ngayon din po yung ating paglilingkod ay nagiging katanggap-tanggap din sa harapan niya kung ito po ay nalinis o ito po ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang nakikita ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi ito natin ginawa o hindi po tayo ang may akda ng mga ganitong mga bagay, kundi ang Diyos mismo na nagsugo sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na ang katawan ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at ang dugo ay pinadanak doon sa krus ng Kalbaryo at ito yung ating pong assurance o ito po yung ating assurance ng ating kaligtasan ay tunay na ganap at katanggap-tanggap sa harapan niya. At sa mga wala pa sa ating Panginoon, nawa ay ang iyong mga kalikuan, ang iyong mga kasalanan na iyong makita at lumapit ka, tumakbo sa ating Panginoong Jesucristo at tumingin ka sa kanyang dugo at manampalataya ka sa kanyang mga ginawa at tunay na ikaw ay maliligtas ngayon din at hindi ka mapapahiya. Tawagin po natin si Deacon Sagan. Ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po dahil kami po ay na-remind once again na sa kalangitan ay andon ang amin pong Panginoong Jesucristo even right now is interceding for us. Therefore, there's no reason for us to doubt. There is no reason for us to fear. There is no reason for us to panic sa amin pong buhay dito sa lupang ibabaw because you are a God na soberano sa lahat ng inyo pong ginagawa. Salamat dahil nakita din po namin that you sent your Son, Jesus Christ, upang kami po ay tubusin mga makasalanan sa amin pong mga kasalanan po aming Panginoong Diyos. Nawa ay maging maliwanag po ito sa bawat isa sa amin na nandito, even sa mga anak po namin na si Jesus lamang ang perfect mediator between God and man. At wala na pong ang lahat ng magtiwala sa Kanya bilang kanilang Diyos at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At amin din po dinadalangin ang mga ministries this week na nangyari. Mayroon pong mga podcast sa Herald of Grace Apologetics. Salamat po aming Panginoong Diyos dahil na-address po yung ibang mga issues about Calvinism or about the doctrines of grace. Nawa o Diyos ay talagang manahimik ang mga bibig na talagang kumukontra sa inyo pong salita sa mamagitan ng ministry po na ito ng Herald of Grace Apologetics. At tulungan niyo po ang aming mga kapatid na nangunguna sa gawain po na ito. Iiwas niyo po sila sa anumang pagmamalaki, pagmamataas o aming Panginoon. Pagkos si Kristo lamang ang siyang maitanghal sa bawat podcast na magaganap. At salamat din dahil unti-unti you are giving us equipment para sa mas magandang pagla-live stream ng mga podcast po na ito. Ganun din, dalangin din po namin ang natapos na membership class, pang-siyam na nung nakaraang Tuesday, yung about church membership sa biblical basis. Salamat dahil naipaliwanag po ng maayos. Tunay nga po na sa inyo pong iglesia, there is officer at mayroon din pong mga follower. Nawa ay maging rooted din yung ibang mga churches sa bagay po na ito, lalo na yung mga churches na hindi pa sold out na mayroon church define and definite membership sa inyong mga iglesia. And we are praying, O God, na sa pagtatapos po ng membership class po na ito, ang mga aspiring members ay
tuloy-tuloy sa interview, tunay na matungtungan na sila nga po ay tunay na nasa inyong biyaya at maging kabahagi ng inyong iglesia. Ganoon din ang open air preaching at ang Bible study sa 13. Dalangin po namin ang bunga ng mga pag-aaral na ang Sampalok Outreach. We're praying, O God, that you will also sustain ng mga bata na mag-join sa HBCBC at even sa mga sumusundo sa kanila and even sa mga guardian ng mga batang ito. We pray, O God, that you will move their hearts, renew niyo po ang kanila pong mga puso. Po aming Panginoon. Ganun din, dinadalangin din po namin ang nalalapit na Revamp Camp this coming March 28 hanggang sa 30. According sa mga organizers, Covering Grace Church Manila, there are still mga kapatiran na hindi pa fully paid sa kanila po mga food and registrations. We are praying, O God, na kayo din po ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan and even sa mga komite na namumuno, nawa ay bigyan niyo po sila ng wisdom. Nawa sa araw po na ito ay talagang magkaroon ng unity at maluwalhati ang amin pong Panginoong. We pray for the safety arrival ng mga participants doon sa Sierra Madre sa may Tanay Rizal. Dalangin din po namin magyang mga lilipad papunta dito from different places in Visayas and Mindanao. Kayo rin po ang mag-ingat sa kanila po aming Panginoon. At dalangin din po namin na kayo po ang tumugon din sa pangangailangan ng mga kapatiran po namin, lalo na yung may mga karamdaman, mga kapatiran po namin na may mga kamag-anak na nangangailangan ng gamutan. We pray also for your provision. May mga nagpapa-check up at yung iba ay kailangang operahan. We pray that you will give wisdom and skills doon sa mga doctor na mag-surgery po sa kanila. And we pray for healing sa mga anak po namin na may mga karamdaman po aming Panginoon. We pray particularly for Ruth na nung nakaraan ay merong UTI at irritated din ang kanang mata. We pray for healing po aming Panginoon. Sa mga naghahanap din ng trabaho, we also pray for them, O God, na nawa ay ka din po ang magkaloob sa kanila. Mga kapatiran po namin na malayo, si Cecil, na nasa Thailand, and Brother Joris na nasa Australia, we pray for your protection sa mga kapatiran po namin. Sa pagpapatuloy po namin later, tulungan niyo po ang inyong lingkod sa Diyos sa pagbabahagi ng inyong pong salita. Nawa ay mag-usap po kayo sa pamagitan ng inyong pong salita at ng banal na Espiritu. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tumayo at tayo po dumako sa ating paghandog at kakaloob habang inawit po yung ating third hymn, Come Thou Fount of Every Blessing.
Panginoon o Diyos, sa mga handog at kaloob na natipon sa oras na ito at naway magamit ito sa pagpapalawig ng inyong pong karian, di lamang po dito sa lugar ng Bella Vista, kundi maging sa labas ng aming community, Panginoon. At nawa kayo po magpala patuloy sa amin, sa aming mga hanapbuhay, sa kalakasan ng aming pangangatawan sa paghanap buhay, at ang mga pinagkakakitaan ng bawat po sa amin, o Diyos. At kayo lang po ang malulahati at mapapurihan sa lahat ng ito. Tulungan niyo rin po ang aming kapatid sa pagbabahagi ng inyong po mga salita ngayong umaga, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng pakinig at pagpapakumbaba sa inyong po mga salita. Pangalan po ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin muli. Ay buksan po natin ating mga Biblia sa Mark chapter 7 verses 14 hanggang sa 23. Mark chapter 7, 14 hanggang sa 23. At ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Kung ang sino man ay may pandinig na ipandirinig ay makinig." Nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain." Sinabi pa niya, "Ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalon niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao." Ito yung mababasa po natin dito sa verses 14 hanggang sa 23 ay continuation lamang ng mga nandoon sa unang talata mula sa verse 1 hanggang sa 13, na kung saan itong mga eskriba at mga pariseo ay sinita nila yung mga alagad ng atin pong Panginoong Hesus, na kung saan ay kumain sila na hindi po sila naghuhugas ng kanilang mga kamay. At ayon sa mga eskriba at mga pariseo, ang pagkain na hindi po naghuhugas ay nakapagpaparumi sa tao. At doon sila ay talagang nirebuke sila ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, nasampal sila, no? Dahil sinabi sa kanila ng ating Panginoong Hesus na tama yung sinabi ni Isaiah patungkol sa mga eskriba at mga pariseo na iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So itong mga eskriba at mga pariseo mahilig sa externalism. Kumbaga outwardly, sila po ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ngunit inwardly ay hindi sila nagpapasakop sa salita ng Diyos. Bagkos ito po ay kanilang kinokontra sa pamamagitan ng mga tradisyon ng mga tao. At dito sa verses 14 hanggang sa 15 ay muli po nating pag-aaralan kung ano nga ba talaga yung nakapagpaparumi sa tao. So bago tayo mag-proceed ay manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon upang ilahad ang inyong pong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ay mangusap ang inyong pong banal na espiritu sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, O Diyos, na mailahad ng mayroong katapatan ang inyong pong salita, O Diyos. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. At we pray for your saving mercy sa lahat ng mga makakapakinig, even sa mga makakapakinig
or makakapanood online once this video recordings is live. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So kung atin pong titignan dito sa verse 14, natapos na yung kumbaga discussion, no, or yung sasalita ng ating Panginoong Diyos sa harapan ng mga skriba at mga pariseyo. Dito sa verse 14 ay talagang sinabi ng ating Panginoong Diyos, no, muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. So maaaring ang mga tao ay talagang hindi pa sila nakatutok, no, sa sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa mga eskriba at mga pareseyo. Kaya't ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa kanila, makinig kayong lahat sa akin. Dalawa yung utos dito ng ating Panginoong Diyos. Makinig kayo at inyong unawain. So talagang kinuha ng Panginoong Hesus yung atensyon ng mga tao upang talagang yung kanilang pakikinig ay ituon po nila sa atin pong Panginoong Hesukristo, no? Kasi alam naman natin kahit sa klase ng mga bata, no, pagka marami ang tao, yung iba nag-iingay, so yung iba na nakikinig ay talagang hindi sila makakapakinig ng maayos. Pero dito sa unang talatang ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesus na sila po ay makinig sa Kanya at unawain nila ang lahat ng sasabihin ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang Diyos na mismo ang nagsalita dito, ang ating Panginoong Hesukristo, kaya dapat silang makinig at unawain ang kanyang sasabihin at ito ay sa pamagitan din ng banal na Espiritu ng Diyos. So, sa bawat isa sa atin this morning, tayo din po ay makinig at unawain natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. So ano ba yung central na concern ng ating Panginoong Hesus dito, no? Ano yung pangunahing concern ng ating pong Panginoong Hesukristo? So muli po niyang sinabi dito, walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakakapagparumi sa tao, no? So dito natin makikita na ang lahat ng nasa outside or nasa labas ng tao, katawan natin, ay hindi po 'yon nakakapagparumi sa tao. So ano ba yung naging dahilan bakit sinita ng mga Pariseo at mga Eskriba, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Sila po ay kumain ng hindi po naglilinis or naghuhugas ng kanilang kamay. Pagdating kasi sa mga Hudyo, yung paglilinis ay mayroon po itong kinalaman doon sa spiritual na mga bagay, no? Kapag ka ikaw ay marumi, 'di ba? So, napag-aralan nun natin nung mga nakakaraan, 'di ba, may yung mga nagregla, yung iba may mga ketong, sila po ay considered na marurumi sa lipunan. Pagka kaya nga mayroon silang mga cleansing na dapat na gawin, lalo na sa nagregla, may mga ritual po 'yan ng paghuhugas. Okay? So, pagka ang isang tao ay marumi, dapat ay maglinis. Kumbaga kasi hindi ka makakalapit doon sa templo and even sa mga tao, hindi ka puwedeng makihalubilo, talagang ihihiwalay ka. So, kaya talagang outwardly talagang itong mga Skriba at Pariseo ay very particular po sila, no? Pero dito ay pinakita ng ating Panginoong Hesus dito sa verse 15 na yung mga kinakain ay hindi po yan nakapagpaparumi sa isang tao or sa mga tao. Okay, so dito po ay talagang sinabi ng ating Panginoong Hesus yung malinaw na katuruan na walang nakapagpaparumi kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa
kanya. So, ano ba yung mga bagay na nakapagpaparumi sa atin? Malalaman po natin yan. Okay. So, dito natin makikita, talagang in-expound ni Jesus yung dapat na malaman ng mga tao. Kasi itong mga eskriba at mga pariseyo, talagang ini-impose nila yung kanilang paniniwala, yung kanilang tradisyon sa mga tao na yung mga bagay na nakakain po nila, yung hindi nila paghuhugas, ay yun ang nagpaparumi sa mga tao. Pero sa ating Panginoong Hesus ay hindi po yung mga nasa labas ang nakapagpaparumi sa mga tao. So, that's verse 15. Dito sa verses 17 hanggang sa 23 ay talagang inulit ng ating Panginoong Hesus. Ipinaliwanag niya at talagang in-expound niya ng maayos kung ano yung tinutukoy niya doon sa verse 15. Ano nga ba yung talagang dahilan ng nagpaparumi sa tao? Kung atin pong titignan dito sa verse 17, nung sabi no, nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. So kanina, yung mga tao, yung kausap niya, no, sinabihan niya na yung mga kinakain, hindi yun ang nagpaparumi. Pero dito sa verse 17, eh, maging yung mga alagad ay parang hindi pa rin nila naunawaan yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. So dito natin makikita na ang mga tao, pagdating sa katotohanan ng Diyos, ay medyo slow po tayo, di ba? Mabagal tayong pumick up kasi maging itong mga alagad ay talagang tinanong siya ng mga ito kung ano ba ang tungkol sa talinghaga. At sa verse 18, makikita po natin na parang ang ating Panginoong Hesus ay mayroon pong irritation or medyo parang ang babagal nyo yata. No? Sabi dito, sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Yung mga alagad na ito ng ating Panginoong Hesus, no? Lagi niyang kasama. Pero dito natin makikita that even yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus, they are slow upang makuha din yung mga ah, gustong parating ng ating Panginoong Hesus sa kanila. So dito na ay talagang inexplain ng ating Panginoong Hesus at talagang inexpound niya ng maayos kung ano nga ba yung pinagmumulan ng nagpaparumi, no? The source or the uh, source of defilement sa isang tao. Sa verse 19, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sagat ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So dito natin makikita na sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung kinakain natin, no, nating mga tao, yun ay hindi nakapagpaparumi sa atin. Saan ba kasi nagpupunta yung kinakain natin? Ha? O, sa tiyan. After ng mga ilang minuto, minsan nga may isa akong kakilala, maya't maya pagka kumain, maya't maya ding nagpupunta sa CR. So, doon natin makikita na yung kinakain natin ay nagpupunta sa bituka, no? So, yung source pala ng karumihan ng isang tao ay hindi sa pagkain, kundi ito po ay sa pamamagitan ng kanyang puso, 'di ba? Kasi sa puso natin nagmumula ang lahat ng mga sari-saring mga damdamin, mga kaisipan, 'di ba? So, at yun po ay dito sa ating isipan kung ano-ano na minsan ang naiisip po natin at yan daw po ang nagpaparumi sa isang tao, no?
because the heart is the moral seat of our being, no? So nabanggit na ito kanina sa Sunday school na hindi ito yung tumutukoy sa organ natin, kundi ito yung uh, uh, moral seat of our human being. So doon po nagmumula. Kumbaga doon siya parang bukal, no? Kasi doon nagmumula ang lahat ng mga minsan ay hindi magagandang mga bagay. Okay? So yung puso natin, kaya ingatan natin na gwaldiyahan natin ang ating mga puso kasi 'di ba? Minsan yung mga nakita lang tayo, 'di ba? Bumoto tayo, nagda-drive, minsan may nakita, minsan may tumingin lang sa'yo, nagkatinginan kayo ng mata, 'di ba? So minsan kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan mo at hindi mo namamalayan ay nagkakasala ka na pala sa harapan ng ating Panginoong Diyos at nagiging marumi ka na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At makikita din natin na yung pagiging or marumi, no? Pagiging defiled, pagiging marumi ay hindi po siya simple kundi complex. Kasi dito ay nabanggit yung mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, so ito yung mga bagay na nagpaparumi sa tao. Lumalabas ang masasamang pag-iisip, andiyan yung pakikiapid, di ba? Ah, pagnanakaw, o pagpaslang, di ba? So, sabi nga dun sa Sermon on the Mount, na hindi mo kailangang gawin ang isang bagay, ngunit kung ito ay ginagawa mo sa isipan mo lang, yung pakikiapid, yung pagpaslang ay isa ng kasalanan sa ating Panginoong Diyos. So, yan daw yung mga nagpaparumi sa tao, no? Ano pa? Nabanggit dito yung pakikiapid and then yung pangangalon niya. So, pagkakaroon ng relasyon sa hindi asawa, no? Yung may asawa nakikipagrelasyon sa hindi niya asawa. So, that's adultery. Kasakiman, no? Pagiging ganid, no? So, gusto mong angkinin yung hindi mo dapat na angkinin. Kasamaan, pandaraya. Ayan, so kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. So dito natin na makikita na ito yung mga bagay na nagpaparumi sa isang tao, no? Kaya ingatan natin ang ating mga puso na hindi po tayo magkasala sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So dito ay talagang sinabi na ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung ano yung nagpaparumi sa isang tao. So he explained and he amplified kung ano yung turo niya doon sa talinghaga na hindi yung kinakain ng tao nagpaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas sa kanyang puso. No? Kaya, di ba, pagka may mga ah, papakinggan tayo ng mga nag-aaway, di ba? Ang sabi nung iba, "Ang dumi-dumi naman ng bunganga mo, di ba? Ang dumi-dumi naman ng isip mo." O di ba na nadidinig pa natin yung ganyang expression? Oh. So yun po ang nagpaparumi sa tao. Kasi kung ano yung lumalabas sa bunganga ng isang tao, ay yun po yung laman ng kanyang puso. Kaya nga yung iba pagka nagulat, ano ang lumalabas sa kanilang bunganga, sa kanilang bibig, 'di ba? Napapamura, 'di ba? Kaya ingatan natin. So,
sa mga bagong Christian ay minsan na nadidinig po natin 'yan, pero 'wag naman tayong maging, mabilis sa pag-judge 'no. Kasi yung, paglago ay talagang, kumbaga level by level 'yan. So, hindi naman po 'yan, ah, biglaan. Pero sa mga matatagal na sa pananampalataya, it should be very evident 'no, lalo na sa ating mga ginagawa, sa ating, salita, sa ating pong mga habits 'no, sa ating mga pinagkakaabalahan sa, ah, buhay. So, yun po yung, makikita po natin dito sa mga talatang ito. So, ano yung magiging mga application po natin sa ating, mga nabasang, talata dito? Tignan natin 'no, ang mga tao o yung ating, sarili ay talagang, kumbaga suriin natin 'no, or i-assess po natin yung kalagayan ng atin pong mga, puso sa pamamagitan ng salita ng ating, Panginoong Diyos, 'no. Suriin natin ang ating, mga sarili, yung puso natin sa salita ng ating, Panginoong Diyos. So, mayroon pong mga mighty men of faith sa Bible na mababasa po natin, pero sa kanilang buhay makikita po natin na nung sila po ay, nagpabaya, ay nagkasala po sila sa harapan ng ating, Panginoong Diyos. So, madalas po nating naging example si Haring David, 'no? So, pabaya siya, 'no? During the time of peace, naglakad-lakad siya dun sa ibabaw ng bubungan at, nataon na naliligo si Bathsheba at, siya po ay nakita ni Haring David at siya po ay, talagang, nag-init sa kanya pong, pagnanasa at siya nga po ay nagkasala sa harapan ng ating, Panginoong Diyos at pinapatay pa niya by proxy 'no. So, inutusan niya si Joab na sinabi niya, "Joab, kung si Urias dalhin mo sa unahan sa pinakamainit na bahagi ng, labanan upang siya ay, mamatay." So, that is, murder by proxy 'no. Pero, siya po ay talagang, ni-rebuke ng atin pong Panginoong Diyos. At sinabi niya dito sa Psalms chapter 51 verse 5. Psalms chapter 51 verse 5. "Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan." 'Di ba? So, kaya yung mga baby na mga maliliit, 'wag nating sabihing mga anghel 'no, kasi yung mga 'yan magaling ng magmanipula 'yan kung, napapansin natin 'di ba? Oh, yung mga anak natin na may mga 3 years old, 4 years old, 5 years old, anong anong mga teknik nila 'yan, iyak ng iyak 'di ba? O yung iba nagkikisay para lang, yung gusto ay, gawin ng, kanyang, mama or kanyang papa. Siyempre yung papa o yung papa or yung mama, nahihiya sila na yung anak ay nagkikisay. Sasabihin, "Sige anak, yung pinapabili mo, bibili na natin, tumigil ka lang." Oh, 'di ba? Oo. Pero dito ay talagang inamin ni Haring David 'no, na siya ay, ipinaglihi sa, kasalanan at ipinanganak sa kasamaan. At, ano pa, so 'yan pala tayo. Kaya 'wag tayong, magsabi na ang bait-bait ko, ang buti-buti ko, sapagkat, sinabi mismo ni Haring David 'no, siya ay pinanganak sa kasamaan, pinaglihi sa kasalanan. So, nanggaling 'yun 'no, hindi 'yun kumbaga, yung may mga nagsasabi kasi na, "Uy, kaya ganyan 'yan kasi lumaki yan sa hindi magandang kapaligiran, eh." Pero hindi, kasi sa loob 'yun. Talagang, nagmumula yung, kasamaan. Kumbaga yung environment, pinalabas niya lang yung, nasa loob ng
puso natin, 'no? Talagang pinalabas lang niya kung ano yung talagang nandun sa puso ng isang tao. It's not the environment, 'no, kasi, even, sa mga pinaka, liblib na mga lugar ay mayroon pong mga, kasamaan na, nangyayari. So, sa puso talaga nagmumula ang kasamaan, ang, kasalanan. Kung tayo po ay hahayaan ng ating, Panginoong Diyos, eh, baka makagawa tayo ng mga bagay na karumal-dumal sa kanyang harapan, okey? So, lalo na sa traffic, kung hindi tayo i-restrain ng ating, Panginoong Diyos, ay pupuwedeng, talagang, yung nasa unahan kung oo, 'di ba? So, parang, nag-iisip-isip yung iba, "Pagkasahan ko na yata 'yan, 'di ba? So, pero, ang Panginoon po kung, hindi niya ire-restrain ang isang tao ay talagang, mapupuno ng mga karumal-dumal na krimen dito sa ating, Panginoon. Ano ang, pinapahiwatig nito sa atin, 'no, na kung yung puso natin ay likas na makasalanan, ang puso natin ay mandaraya, tayo po ay lalapit sa atin pong Panginoong Diyos upang tayo po ay bigyan niya ng puso na talagang iibig sa kanyang, kautusan at, iibig sa mga mabubuting, bagay. Nabanggit kanina sa Jeremiah 33 verse 31 na tayo po ay bibigyan niya ng, panibagong puso at isusulat niya yung kanyang, batas sa ating puso. Nawa ay mangyari iyon sa bawat isa sa atin. Pangalawang, makikita natin na application is yung, titignan din po natin, 'no, yung, assessment po natin sa ibang mga tao ay kailangang, nakabase rin sa banal na kasulatan, 'di ba? Kasi nabanggit kanina, 'no, tayo po kahit yung mga niligtas na ng Panginoon, kung hahayaan natin, hindi natin gwardiyahan yung ating puso, yung remaining sin ay pupuwede pa ring, talagang, manuklaw, 'no? Akala mo wala ng kakayahan 'yun, pero pagka hinayaan po natin 'yun, ay magdudulot po ito ng kapighatian sa mga mananampalataya at nakita po na natin 'yan kay Haring, David. So, maging yung conviction natin patungkol sa ibang mga tao, patungkol sa kanilang puso ay kailangang salig sa salita ng ating, Panginoong Jesucristo. Ano ba yung, mga modern na mga, kaisipan patungkol sa tao ngayon? Mabait naman 'yan, eh, 'di ba? Mabait 'yan, 'di naman masama, eh. So, mabait 'yan, mabuti 'yan. So, ganyan yung, modern na psychology ngayon. Hindi, may mga tao na mabubuti, eh. So, 'yan po yung, sinasabi nila. So, yung mga anak natin, paano natin sila i-assess? So, i-assess po natin sila sa salita ng ating, Panginoong Diyos. So, 'wag tayong, magsabi na, "Oh, ang cute-cute niyan, baby face 'yan, angel 'yan." 'Di ba? "Uy, mukha kang anghel. Mukhang anghel yung anak mo, 'Di ba, may mga ganyang, nagsasabi sa mga anak natin minsan, "Ang cute-cute mo naman, ang bait-bait mo naman." Pero 'wag ka, kasi pupuwede sila na talagang, lumaki na walang, paggalang sa Diyos, walang paggalang sa magulang, at kung ano-ano pa na mga, hindi ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yung iba lumalaking magnanakaw, 'di ba? So, yung iba napapariwara, sumasama sa mga kaibigan na nagda-drugs, 'di ba? So, nangingidnap, nangangarnap, yung iba riding in tandem, 'di ba? Mga nabalitaan kayong ganyan. So, nagmumotor sila, tapos yung isa taga-snatch ng, cellphone. So, dun natin makikita na, ang tao in his nature ay talagang, masama
dahil sa kasalanan. So sa ating mga anak, talagang ilapit po natin sila sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay dumaing na sila po ay bigyan din ng Panginoong Diyos ng bagong puso na nagpapasakop sa kanyang mga salita. Pangatlong makikita po natin, kailangan po na ang ating mga puso ay malinis, mabago, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa langit, no? Sa piling ng atin pong Panginoong Diyos. So, tignan natin sa Acts chapter 10, verse 43. Acts chapter 10, verse 43. Kailangang mabago yung puso natin, mahugasan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa kalangitan. Acts chapter 10, verse 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta ng bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, ito po ay nagsasabi na tayo po ay dapat na makatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. At kaninong pangalan ito? Ito po ay sa pamamagitan ng pangalan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, si Pedro po ito. Ito po ay yung account ni Pedro at ni Cornelius na kung saan nangaral po si Pedro sa sambahayan ni Cornelius at sila po ay nanampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Sa Acts chapter 15, 7 to 11. Acts chapter 15, 7 to 11. Sabi po dito, pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo hindi itinangi sa kanila kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit inyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi nakayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na katulad naman nila. So, nagkaroon kasi ng pagpupulong sa Jerusalem kasi may mga Judaizers na yung ibang mga mananampalataya, mga hintil, kailangang magpatuli, no? Kasi yun yung kanilang tradisyon na para maging anak ng Diyos or maging kabahagi, no? Bilang mga anak ni Abraham ay kailangan nilang magpatuli. Pero ang sabi ni Pedro, no need na. Kasi mahalaga yung tuli na puso or yung circumcised heart. At ito po nga po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. At dito sa verse 7, no, mababasa natin dito, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan na mahintil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay manampalataya. At sa verse 9, nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito natin makikita yung ating puso na pinagmumulan ng mga karumihan ng isang tao. Kailangang malinis po ito para tayo po ay maging karapat-dapat sa langit. So itong mga skriba at mga pariseo, iba yung kanilang turo, no? So gusto nila yung kanilang turo ay yun ang sundin ng mga tao. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung lumalabas sa puso, yun ang nagpaparumi. At alam po natin na ang puso ng isang makasalanan ay marumi sa harapan ng Diyos. Therefore, it must be cleansed para tayo ay makarating sa langit. At ito ay sa pamagitan ng pananampalataya ng
pananampalataya, walang iba kundi sa atin pong Panginoong Jesucristo. Salamat dahil until now, ang Panginoong Diyos po natin ay patuloy na naglilinis ng mga pang-apat na kailangan po nating makita ay atin pong gwaldiyahan ang ating mga puso ng talagang may buong kasipagan, no? Gwaldiyahan natin ang atin pong mga puso. Proverbs 28 verse 26. So, gwaldiyahan natin, no? Sa mga mananampalataya ito. Proverbs 28 verse 26. Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal, ngunit maliligtas ang lumalakad na may katalinuhan. So, hangal daw yung nagtitiwala sa kanyang puso, no? Okay, Proverbs 28:26. So, yung mga nagsasabi, oh, malakas ako. Diba? Yung mga Christian na ganyan eh. Mga nag-professing Christian na, malakas ako. Hindi ako mahuhulog dyan sa adultery, sa immorality. Matapang ako eh, malakas ako. Diba? Pero, pagka daw lumalabas na yung mga salitang yon sa bibig ng isang professing Christian, siya po ay nasa mapaganib na sitwasyon sapagkat nagtitiwala na po siya sa kanyang sarili, no? Sinabi ng isang theologian, our safety is in the absence of self-confidence. O walang pagtitiwala sa kanyang sarili, there is safety. Sapagkat kanino siya nagtitiwala? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. So ito din ay masasabi natin na ang sino man na nagtitiwala sa kanyang sariling mabubuting gawa ay hindi po magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ay sa mamagitan lamang ng ating pong Panginoong. Sana ngayong araw po na ito ay naging maliwanag sa atin bilang mga tao, nakita natin that our heart is naturally masama. Ngunit salamat sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng panibagong puso. Nilinis niya ang kanilang mga puso at ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos ay sinulat sa kanilang mga puso. At ang isang tunay na mananampalataya, yung kanyang habits, yung kanyang actions, yung kanyang salita ay kumbaga according doon sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayahan, huwag kang magtiwala sa sarili mong puso sapagkat sinasabi ng Biblia, ang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal. Ngunit ang naglalagak ng kanyang confidence sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw po na ito. Tunay nga po, Panginoon, na nalalaman niyo po ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. At kung nakita po ninyo sa oras po na ito that our heart is not right with you, patawarin niyo po kami, Panginoon. At inihiling po namin sa pamagitan ng inyong mga banal na espiritu na ito po ay inyo pong linisin at isulat niyo po ang inyong pong utos. Bigyan niyo po kami ng kaligayahan, ng kasiyahan upang sundin kung ano ang standard na inyo pong inilagak para sa inyo pong mga tao na takbayin po namin at panuntunan po namin bilang mga mananampalataya. Sa mga wala pa kay Kristo, we pray, O God, that you will also cleanse their heart. At nawa ang mga tao na patuloy na namubuhay bilang mga modern day scribes and Pharisees na ang kinakain, ang nagpaparumi sa kanila, hindi nila tinitignan kung ano lumalabas ng kanilang puso. Kawaan niyo po sila, O Diyos, at abutin niyo din po sila ng inyong biyaya at
sila man din po ay manampalataya sa amin pong Panginoong Kristo. Salamat po, Diyos. Ang aming samot dalangin, matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka meron dyan bro na ano, I hear thy welcome voice. Tayo po'y mayo at tayo po'y mawit sa ating closing hymn. Let me show you how we do stuff. Hanap lang po tayo na may lyric. Or cleansing in thy precious blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming after thee. Wash me, cleanse me with the blood that flowed on Calvary. Coming weak and Jesus calls me home. Perfect faith and love. Perfect peace and trust for earth and heaven above. I am coming, Lord, coming after thee. Wash me, cleanse me in the blood
Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Tunay, Panginoon o Diyos, nawa, tunay nga no, kung sisiyasatin nyo ang aming mga puso, ay makikita ninyo, Panginoon o Diyos, ang aming mga karumihan at aming mga kasalanan. At tulungan nyo nga po kami na ito'y aminin namin sa inyo pong harapan ang aming mga kalikuan, ang aming mga kasalanan, at ang aming kawalang kakayanan, Panginoon, sa inyo pong harapan na kami, Panginoon, ay tunay na mamakasalanan at karapat-dapat kami, Panginoon, sa puot at galit, kaparusahan ninyo, Panginoon o Diyos. At tulungan nyo nga po kami tumingin, lumapit, at manampalataya sa inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo na ang kanyang paglilinis, pagliligtas, Panginoon o Diyos, ay tunay na mabisa ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na dumanak dun sa krus ng Kalbaryo na may tunay na makapangyarihan na naglilinis ng aming mga kasalanan bilang marumi at tunay na magiging kasing puti ng niebe o Diyos sa inyo pong harapan. Tulungan niyo po magkabunga ang mga salitang ipinangaral, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, at patubayan niyo po kaming hanggang mamaya, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, sa inyo sa araw po nito. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa